Umakyat ito patungo sa kwarto nito. Kahit dito sa sala ay dinig na dinig pa rin ni Agatha ang hagulhol nito mula roon sa kwarto sa itaas na naiwang nakabukas. Pinahiran niya ang kanyang mga luha at nagpa siya ring sundan ang lalaki doon sa kwarto para maipaliwanag niya ang kanyang sarili. Nagbabaka sakaling hindi pa huli ang lahat at po pwede pang maayos ang nagawa niyang gusot. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makitang nakaimpake ito ng mga damit at nilalagay ang mga iyon sa may kalakihang maleta. Saan ito pupunta? Aalis ba ito? Iiwan na ba talaga siya nito? Oh please Mike, no. Umiiyak siya habang pinapanood niya ito. Mike, I'm sorry. Hinarap niya ako sa luhaan niya mga mata habang sandaling itinitigil ang pag-iimpake nito. Nagkamali ako sa lahat ng iniisip ko sa iyo. Lahat talaga ng inaakala ko sa iyo ay mali. Wala ka pa rin pagbabago. Sa kabila ng mga ginawa at ipinakita ko sa iyo, ikaw pa rin yung Agatha na ang taas-taas ng tingin sa sarili. Pero pilit na ipinapakita sa akin mali ako kasi hanggang ngayon pala, hindi ka pa rin nagbabago. Nag-i-enjoy ka pa rin sinasaktan ako. Mike, hindi yan totoo. And you expect me to believe that what I thought of you right now was just a wrong presumption of mine? Huh! Tumawa naman si Mike. Ikaw na rin ang nagsabi kahit noon pa, hindi ba? Nagagawin mong miserable ang buhay ko. Kaya bakit kita paniniwalaan ngayon habang sinasabi mong hindi totoong intensyon mo na talaga ang paulit-ulit akong saktan? Mike, sinisikap niyang makalapit dito. Kaya lang ay hindi ni magawa ni Agatha dahil iniisip niyang sa galit nito sa kanya sa pagkakataong ito ay tuluyan na talaga nitong masaktan siya physically kahit alam naman niyang deserve niyang masaktan. Nakikiusap, nagsisisi at nagsusumamo siya rito. I'm sorry Mike, kung maibabalik ko lang yung mga salitang yon, hindi ko gustong saktan ka. Sorry? Yun lang ang gusto mong sabihin? Sa lahat ng mga ginawa mo, yun lang ang gusto mong sabihin? Alam mo naman kung ano ang gusto kong marinig, hindi ba? Ngunit alam kong hindi ko na maririnig mula sa'yo. Muntik naman siya mag-breakdown sa mga sinabi nito. Ang sakit-sakit lang kasi na kahit sorry niya hindi malang nito matanggap sa ngayon. Alam niyang kasalanan talaga niya ang lahat. Umiling naman siya at napahikbi siya. Gusto niya itong hawakan. No! Diyan ka lang. Wika nito sa kanya, sabay duro sa kanya. Huwag na huwag mo akong hahawakan, Agatha. Muli siyang pumirmi at umiiyak. Walang magawa sa sinabi nito. Huwag na huwag mong ilalapat yung mga kamay mo sa akin. Kung napakialaman ka na ng ibang lalaki maliban sa sarili mong asawa, walang-wala kang karapatang hawakan kahit isang hibla man lang na buhok ko. Anito habang tila diring-diri ito na minamata siya mula ulo hanggang paa. Naitakip na lamang ni Agatha ang kanyang mga palad sa mukha niya, saka humagulhol. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit maakusahang nagalaw na siya ng ibang lalaki. Kahit alam naman niya sa kanyang sarili na hindi totoo yon. Pero alam niyang kasalanan din naman niya dahil ito ang ipinakita niya sa sarili niyang asawa na nagtataksil siya. Sakit na sakit siya pero wala siyang karapatang magalit. Wala siyang karapatang magalit pabalik dito. Oo, ito, mayroong karapatan. Napakalaki ng karapatan nitong magalit sa kanya. Pero siya ay wala. Wala ni isang katiting na karapatan. Dahil kasalanan niya ang lahat. Walang ibang sisisihin sa sakit na nararamdaman niya sa ngayon, kundi ang sarili lang din mismo niya. Gusto mo ba akong saktan? Saktan mo ako, Mike. Suntukin mo, tadyakan, sampalin. Lahat ng gusto mo. Gawin mo. Mabawasan lang ng kahit kaunti ang sakit na nararamdaman mo. Ngayon dyan sa puso mo. Para ano? Para mabawasan kahit kaunting pag-uusig ng konsensya mo sa kataksilang ginawa mo? Ganun ba ha, Agatha? Hindi. Hindi ko gagawin yan. Magdusa ka, Agatha.
Napapikit na lang siya sa sobrang sakit at tila libu-libong punyal na isinasaksak nito sa puso niya. Kahit na wala naman talaga itong ginagawa physically. Pero yung laman ng mga sinasabi nito ay sobrang nakakadurog para sa kanya. Matanong ko lang, Agatha, saan ba ako nagkulang sa iyo, ha? Ano bang meron siya na wala ako? Ano bang ginagawa niya na hindi mo maibaling-baling sa asawa mo? Ang pagmamahal mo para sa kanya na nakaraan mo na lang. Ganun ba talaga ako kahirap mahalin? Sunod-sunod na mahihinang mga tanong nito. Tuluyan na ring tumulo ang kanyang mga luha. Naiintindihan ko naman kung galit ka. Dahil pinilit ka lang ng pamilya kong magpakasal sa akin. Para maisalba ang lahat ng mga naipundar ng daddy mo. Pero asawa mo na ako ngayon, Agatha. Ayos lang naman sa akin kung magalit ka. Basta huwag ka lang maghanap ng iba. Kung galit ka, mas matatanggap ko pang dedmahin mo na lang ako. O kaya naman ay pagsungitan mo ako. Kasi handa naman akong suyuin ka. Mahuli ko lang ulit ang loob mo at makuha ko ang puso mo. But you never gave me a chance. You never opened your heart for me. I was never enough. Patuloy na wika nito. Kumikbi siya dahil tagos ang bawat salita nito. Tagos na parang sinasampal sa kanya ang lahat ng mga maling nagawa niya na hindi dapat kailanman niya ginawa. Ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para sa iyo, Agatha. Pero bakit hanggang ngayon, siya pa rin ang mahal mo? Mas masarap ba ang luto niya kaysa sa luto ko? Mas malakas ba ang sense of humor niya? Mas mabuti ba siyang best friend kaysa sa akin? Hindi siya nakasagot. Dahil iyak lamang siya ng iyak. Hindi dapat nito ikinukumpara ang sarili sa kahit na kanino pa man. Dahil ito ay si Mike Montecarlo. At mananatili itong si Mike. Hindi ko talaga maintindihan, Agatha. Pakiusap. Ipaintindi mo nga sa akin kung bakit hindi pa rin sapat ang tulad ko para sa'yo. Ipaintindi mo naman sa akin kung bakit hindi mo pa rin ako magawa-gawang mahalin pabalik. Sobrang sakit lang kasi. Hikbi nito. Tapos ay idinantay ang ulo sa kanyang balikat. Saka ito umiyak ng umiyak doon. Niyakap niya ito. Lumipas ang ilang mga minuto. Nanatili lamang silang ganoon. Umiiyak sa isa't isa. Kung may magagawa lamang siya upang mabawasan ang kahit kaunting sakit na nadarama nito sa ngayon. Nakauna na ba siya sa iyo? Masarap ba siya? Magaling ba siya sa kama? Maya-maya ay wika nito. Nagulat siya sa biglang naging tabas ng bibig nito, kaya naitulak niya ito. Mike! Umiling-iling ito at pagak nang umiti sa kanya. Ako si Mike Montecarlo. At hindi ako papayag na lapastanganin mo ako ng ganito. Ang mga Montecarlo ay hindi basta-bastang nagpapatalo. Lalo na kung sa isang babae lang na tulad mo. I should be the one hurting you. Dapat ako yung nananakit sa'yo. Hindi yung ikaw ang nananakit sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig naman na tanong ni Agatha. Ipapakita ko sa'yo na mas masarap ako kaysa sa lalaking yon. Magaling ako sa kama. Ipapakita ko sa'yo na kaya kitang paligayahin at isatisfied kumpara sa mga nagagawa niya para sa'yo. Ano? Bago pa man siya makapagsalitang muli, ay hinapit na siya nito sa baywang. Padikit sa katawan nito at siniil ng isang nag-aalab at matitigas na halik. Nalasahan pa niya ang tila nakakalasing at nakakalunod na alak mula sa bibig nito. Mike, sinubukan niyang itulak-tulak ito ngunit malakas ito at mas idinikit lamang ang katawan sa kanya. Ang higpit ng hawak nito sa kanyang baywang at ilang sandali pa ay bumaba na ang mga halik nito sa kanyang leeg. Libu-libong boltahe ng kuryente ang dumadaloy sa kanyang dugo dahil sa kakaibang kiliting hatid nito noon. Maya-maya ay bumalik na naman sa kanyang labi ang labi nito at halos mapasigaw siya sa bibig nito nang malasahan ang sariling dugo
dahil sa pagkagat nito sa labi niya. Mike, stop it! Nasasaktan ako! Sigaw niya at malakas ulit itong itinulak sa dibdib nito. Tumigil naman si Mike. Ang buong akala niya ay tumigil ito dahil nag-alala ito sa sinabi niyang nasasaktan na siya. Ngunit nang makita ang malademonyo nitong ngisi, ay mas lalo lamang siyang pinanginiga ng mga tuhod. Kahit kailan ay hindi pa niya nakita ang ngiting iyon. Ganito pala ka nakakatakot ang mga lalaking mababait kung magagalit. Parang walang patawad. Nasasaktan ka? Ganyan nga, Agatha. Masaktan ka. Dahil umpisa pa lang to. Ipaparamdam ko rin sa iyo ang sakit na ipinaramdam mo ngayon sa akin. Sagot lamang nito at hinaklit siya sa braso. Saka itinapon sa pinakamalapit sa kama. Halos mapasigaw naman si Agatha. Sa gulat niya dahil sa ginawa nito. Mabuti na nga lamang at sa malambot na kama tumama ang kanyang likod. Dahil kung sa isang kahoy o semento sigurado, tiyak na nabagok na hindi lamang ang kanyang likod, kundi pati na rin ang kanyang ulo dahil sa lakas ng pagkakatapon nito sa kanya. Mabilis naman itong kumilos at pumaitaas sa kanya. Saka mahigpit na inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang ulunan upang hindi siya makagalaw o makapalag. Anong gagawin mo, Mike? Kukunin ko ang pag-aari ko, Agatha. You are my wife, and you are obliged to satisfy me because I am your husband. Mariing sagot nito lalo na sa huling apat na salita. Sa una pa lang dapat ginawa na natin ito, nung gabi ng kasal natin. Pero dahil ako itong tatanga-tanga at sobrang nagmahal, kaya nirespeto kita sa kahinintay. Naunahan pa ako ng iba. Kaya ngayon babawiin ko lang kung ano ang akin naman talaga mula pa lang sa umpisa. Mike, huwag ganito please. Hagulhol naman ni Agatha. Bakit ka nakikiusap ngayon sa akin? Nung ginawa ko lahat para sa'yo, binigyan mo ba ako ng kahit kaunting espasyo man lang? Diyan sa puso mo? Hindi ba? Kaya wala kang karapatang makiusap ng kung ano sa akin ngayon. Dahil hindi kita pagbibigyan at pakikinggan. Gagawin ko kung ano ang gusto kong gawin sa'yo. Final at puno ng hinanakit na sinabi nito sa kanya, bago muling tuluyang sinakop ang mga labi niya. Pilit naman nagpupumigla si Agatha. Pinagpapadyak niya ang kanyang mga paa, at ang mga kamay ay sinusubukang makawala mula sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanya, mula sa ulunan. Ngunit useless lamang ang mga panlalaban niya. Dahil masyado itong malakas, matigas ang katawan, at hindi pagpipigil. Dahil hindi siya makawala-wala ay itinikob na lamang niya ng mariin ang mga labi niya upang hindi nito maipasok ang dila nito sa kanyang bibig. No, hindi niya ito bibigyan ng access na makapasok sa kanya. Open it. Aroganting utos naman ni Mike. Ngunit hindi siya sumunod. Bagkus ay iniiwas palalo ang mukha rito. Nang akmang hahalik ulit ito, ay ibinaling naman niya sa kabilang gilid ang kanyang mukha upang hindi nito mahabol ang kanyang bibig. Kung doon sa lalaki mo, madali lang gawin sa iyo ang ganito. Pero kapag sa akin na asawa mo, hindi mo man lang mapagbigyan-bigyan. Inaakusahan siya nito ng isang bagay na alam naman niyang hindi totoo. Hanggang sa paghalik lamang at paghawak sa kanyang kamay, ang pinapayagan niyang gawin lang din ni Alan sa kanya tuwing magkasama silang dalawa. Kahit kailan ay hindi na sila lumampas pa roon. Ngunit hindi rin niya masisisi si Mike kung iisipin itong may ginawa nga sila ni Alan. She has an affair with another man while she's already committed. Kaya normally, yun lamang ang iisipin nito. Dahil hindi nito makuha ang labi niya, ay liig naman niya ang pinaghahalikan nito. Mabibilis, basa at mararahas na halik. Ilan sandali lang ay binatawan na rin nito ang kanyang mga kamay para ma-enboto nito ang mga botones ng kanyang damit. Nagtagumpay ito at tuluyang nalanta dito ang katawan niya. Nabra na lamang ang suot sa pang-itaas.
Nagsimula na rin itong paghahalikan ang kanyang tiyan at ang ibaba ng kanyang dibdib. Para bang isa itong batang gutom na gutom dahil sa paraan ng bilis at diin ng paghawak at paghahalik nito. Hindi na rin siya nanlaban pa. Ano pa ang dahilan? Mukhang wala rin naman itong plano pang magpapigil. Okay, gawin na natin ito kung anong gusto nitong gawin sa kanyang katawan ngayong gabi. Kung ito lamang ang paraan upang makabawi siya ng kahit kaunti man lang sa mga sakit na naidulot niya rito, ay handa na siyang isuko rito ang lahat. Nagulat siya nang bigla itong tumigil sa ginagawa nito. Nanatili lamang na nakasubsob ang mukha nito sa kanyang tiyan. Why did you stop? Tanong niya kasabay ng pagtulo ng luha niya. I'm so in love with you, Agatha. Nakakatawa, hindi ba? Pagak na tumawa ito. Itinas nito ang ulo at nagsalubong ang kanilang mga mata. Basang-basa rin ng luha ang mga mata nito. Ngunit pinahid pa rin ng isang daliri nito ang kanyang luha sa kamapait na ngumiti ito. Gusto kitang parusahan sa mga ginawa mo. Gusto kong iparamdam sa iyo ang sakit na nararamdaman ko ngayon dahil sa pakikipag-affair mo sa dati mong nobyo. Pero hindi ko pa rin kayang gawin. Kasi mahal kita. Mahal kita. Kaya kahit anong sakit na ibinabato mo sa akin, hindi ko pa rin maibato pabalik sa iyo. Nagsisimula na naman siyang humikbi dahil sa bawat salita nito. Dahil sa sobrang pagmamahal nito para sa kanya na sinayang lang niya ay hindi man lang niya nagawang pahalagahan. You really want me to disappear in your life? Sige, pagbibigyan kita, Agatha. Aalis ako at hindi na ako muli pang magpapakita sa iyo. Tulad ng gusto mo. Pinapalaya na kita, Agatha. Iyon lamang at umalis na ito mula sa pagkakadagan sa kanya. Kinuha nito ang bagahe at ang coat nito sa tabi. Sa kalumabas ng bahay, hindi nagtagal ay narinig na lamang niya ang kotse nitong papalayo na rito sa bahay. Samantalang siya na may naiwang nakatanga sa kisame at tila hindi makapaniwala sa nangyari sa buhay niya ngayong araw. Napahagulhol na lamang ulit si Agatha.